Magandang araw po sa inyo mga idol at sa mga giliw kong tagapakinig. Nagkita-kita po tayo muli. Ako po ang inyong Tito Blair. Sa araw po na ito, pakinggan po natin ang kwento ni Dakila. Isang batang tila karaniwang tao lamang, ngunit sa kanyang mga ugat ay nananalaytay ang dugo ng isang bathala. Matapos ang isang serye ng mga kakaibang pangyayari sa San Pascual, matutuklasan niya ang tunay niyang pagkatao at ang misyon niyang labanan ang mga aswang na nagpapalaganap ng kasamaan sa kanilang bayan. At sa tulong ng kanyang lakas at kapangyarihan, haharapin ni Dakila ang pinakamalaking hamon sa kanyang buhay. Ngunit ano nga kaya ang magiging kapalit ng lahat ng ito? Makakaya kaya niyang talunin ang malakas na pinuno ng mga aswang, kasama ang mga kampo nito. Ngunit bago po ang lahat mga idol, huwag naman po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Biglang natigilan sina Dakila at Lolo Luis sa pagkain ng hapunan nang makarinig sila ng sigawan ng mga tao sa labas ng kanilang kubo. May sumisigaw ng sunog at merong babaeng umiiyak na humihingi ng tulong. Sabay na napatayo ang maglolo at nagunahan sa pagsilip sa bintana. Nakita nila mula roon ang isang bahay na nasusunog sa hindi kalayuan. Hindi na nagdalawang isip si Dakila. Agad na sumipa sa kanya ang kagustuhan niyang tumulong. Tumakbo siya palabas ng kubo upang pumunta sa nasusunugan. Dakila! Anong gagawin mo? Hoy bata ka, bumalik ka rito! Tutulungan ko lang po sila, Lolo. Hindi na nilingon ni Dakila si Lolo Luis nang sagutin niya ito. Mabilis na tumakbo si Dakila sa nasusunog na bahay at nakita niya na walang may lakas ng loob upang apulahin ang apoy na mabilis na lumalamon sa bahay. Luminga siya sa paligid at nakita niya ang malalaking drum ng tubig na nasa tabi ng poso. Alam niya na mabigat ang mga yon, pero para sa kanya ay yun lang ang pinakamabilis na paraan para maapula ang apoy. Agad na nilapitan ni Dakila ang mga drum at walang kahirap-hirap na binuhat ang isa. Naglakad siya patungo sa nasusunog na bahay at ibinuhos niya ang laman na tubig ng drum sa may pintuan ng bahay dahil doon mas malaki ang apoy. May narinig siyang sigaw ng mga tao na delikado ang kanyang ginagawa, ngunit hindi pinansin ni Dakila ang mga yon. Kinuha niya ang isa pang drum at muling ibinuhos ang laman na tubig nun sa sunog. Nang maubos ni Dakila ang laman ng mga drum, ay humina ang apoy sa harapan ng bahay. Tumigil sandali si Dakila para tingnan kung may tao pa ba sa loob, at doon niya narinig ang mahinang sigaw. Isang sigaw yun ng matandang babae na humihingi ng tulong. Hindi na nagdalawang isip pa si Dakila. Sa kabila ng usok at apoy, sumugod siya sa loob ng kubo. Napakainit ng paligid at halos hindi na siya makahinga sa kapal ng usok. Pero sinikap pa rin niyang hanapin ang matanda. Lola! Lola, nasan kayo? Lola! Magsalita kayo! Muling narinig ni Dakila ang tinig ng matanda mula sa sulok ng kubo. Nakita niya ang isang matandang babae na nakayuko at umiiyak. Agad niyang nilapitan ang matanda. Lola, ligtas na po kayo. Ako pong bahala sa inyo. Kinarga niya ang matanda na parang wala itong bigat at mabilis na lumabas mula sa nagliliyab na bahay. Nang makalabas siya na dala ang matandang babae, ay nagsigawan sa tuwa ang mga tao. Pagkababa niya sa matanda, ay nilapitan siya ng babaeng anak nito at umiiyak na nagpasalamat sa kanya. Ngiti na lang ang isinagot ni Dakila. Para sa kanya, ay sapat nang nagawa niyang magligtas ng buhay ng gabing yun. Tahimik siyang naglakad pauwi, habang balisa pa rin sa mga nangyari. Pagdating niya sa harap ng kubo nila, sinalubong siya ni Lolo Luis na halatang galit at nag-aalala. Dakila!
Ano yung ginawa mo? Hindi mo ba alam na muntik ka na mapahamak? Hindi naman po ako napahamak, Lolo eh. Tingnan niyo po, kahit galos po wala akong nakuha. Kahit na, pumasok ka sa loob na sunog na yon na may pambihira kang bata ka. Ano bang iniisip mo? Paano kung hindi ka nakalabas ng buhay? Lolo, hindi ko po kayang tumayo lang at walang gawin. Lalo na kung kaya ko naman pong tumulong. Pero buhay mo naman ang maaaring maging kapalit, Dakila. Hindi ka ba nag-iisip? Hindi ko po iniisip ang sarili ko, Lolo. Iniisip ko po kung paano ko matutulungan ng ibang nangangailangan. Tumahimik sandali si Lolo Luis sa sinabi ni Dakila. Kitang-kita sa mukha nito ang kaba at galit. Sana lang, Apo. Ingatan mo ang iyong sarili. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay kakampi mo ang swerte. Tumango na lang si Dakila, pero sa loob-loob niya, alam niyang tama ang ginawa niya. Habang pumapasok siya sa kubo, naramdaman niyang muling tumibok ang kakaibang lakas na nasa kanya. Kahit ang batang si Dakila ay nagtataka sa biglang pag-usbong ng kakaibang lakas na meron siya mula nung tumungtong siya sa edad na 12 nung nakaraang taon. Umupo siyang muli upang ipagpatuloy ang naudlot nilang hapunan. Sumunod rin sa kanya si Lolo Luis. Akala niya ay tapos na ito sa pagsisermon sa kanya, pero hindi pa pala. Dakila, hindi pa rin ako pumapayag na ginagamit mo ang lakas mo sa mga ganong pagkakataon. Ipapahamak mo lamang ang iyong sarili. Pero Lolo, hindi ko naman po maaatim na hindi tumulong. Ang hirap pong manood habang may nangyayaring hindi maganda sa harapan ko tapos hindi po ako tutulong. Naiintindihan ko ang punto mo, pero hindi mo dapat ginagamit ang kakaibang lakas mo ng ganon. Baka dumating ang araw na hindi na paghanga ang makita ng mga tao sa iyo, kundi takot. Pero Lolo, parang hindi naman po ganun ang tingin nila sa akin eh. Kanina nga po, natuwa sila sa akin at nagpasalamat pa. Umiling na lang si Lolo Luis at tumingin ng malalim sa mga mata ni Dakila. Ngayon, oo, natutuwa sila. Pero paano kung isang araw, makita nilang higit pa sa normal ang kaya mong gawin? Paano kung matuklasan nilang hindi katulad nila? Mabilis magbago ang ihip ng hangin, Dakila. Ang tao, kapag hindi nila naiintindihan ang isang bagay, ay natatakot sila. Natahimik si Dakila. Saglit niyang inisip ang mga sinabi ng kanyang lolo bago siya muling nagsalita. Pero, bakit po ba ako may ganitong kakayahan, Lolo? Hindi ko rin po alam. Hindi ko rin alam yan, Dakila. Wala akong may sasagot sa tanong mo. Simula nang ampunin kita, alam kong meron ng kakaiba sa'yo. Pero kahit kailan, hindi ko lubos maintindihan kung saan galing yung kakaibang lakas mo. Kung ganun po, baka may dahilan kung bakit ganito ako. Baka kaya po ako may ganitong kakayahan ay para tumulong po ako sa mga tao, para gamitin ito sa kabutihan. Dakila, Apo. Hindi naman masama ang tumulong, pero kailangan mo pa ring mag-ingat. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay mauunawaan ka ng mga tao, kahit na ang ginagawa mo ay mabuti. Naiintindihan ko po yun, Lolo. Pero hindi ko po kayang ipikit ang aking mga mata kapag alam ko pong may magagawa ko para sa problema ng ibang tao. Sa tingin ko naman po walang dahilan para matakot sa akin ng mga tao. Maliban na lang po siguro kung gumagawa po ako ng masama, hindi po ba? Sana nga, Apo, ay tama ang iniisip mo. At sana, kung may dahilan man ang lakas mo na yan, ay magdala ito ng kabutihan at hindi ng kapahamakan. Tahimik na tumango si Dakila, ngunit bakas pa rin sa mukha ni Lolo Luis ang pag-aalala para sa kanyang ampon na si Dakila. Hindi lingid sa kaalaman ni Dakila na hindi niya totoong lolo si Lolo Luis. Bata pa lang siya ay sinabi na nito sa kanya na ampun lang siya. Ayon kay Lolo Luis ay sanggol pa lamang noon si Dakila nang matagpuan siya nito isang umaga sa gitna ng kagubatan. Kumukuha noon si Lolo Luis ng panggatong at narinig nito ang malakas na iyak ng sanggol na si Dakila.
Dahil sa walang nakitang ibang tao noon si Lolo Luis, ay hindi na ito nagdalawang isip na kunin si Dakila sa gitna ng kagubatan. Naghintay si Lolo Luis ng maghahanap sa sanggol, ngunit lumaki na lang si Dakila ay walang kahit na isa ang naghanap sa kanya. Kaya naman, itinuring na ni Lolo Luis na totoo nitong apo ang bata. Grade 6 lamang ang natapos ni Dakila dahil hindi niya nakinaya ang panunukso ng mga kaklase niya sa kanya. Mas pinili na lang niyang huminto sa pag-aaral kaysa palagi siyang tuksuin. Marami ang tumutukso sa kanya na isa siyang anak ng engkanto dahil sa kulay asul na mga mata niya. Hindi yun pangkaraniwan sa kanilang lugar sa San Pascual na matatagpuan sa Lipon, Albay. Isang umaga, tahimik na nakadungaw si Dakila sa bintana ng kanilang maliit na kubo habang pinagmamasdan ang mga ibon na lumilipad mula sa puno ng mangga sa tapat ng kanilang bahay. May lungkot sa kanyang mga mata. Maya-maya pa ay narinig ni Dakila ang boses ni Lolo Luis mula sa kanyang likuran. Dakila! Magpupunta muna ako sa palayan! Hindi ka ba sasama? Aba teka, bakit parang alokot mo yata? Lumapit si Lolo Luis at tumabi kay Dakila. Iniisip ko lang po, Lolo. Bakit kaya iniwan ako ng mga magulang ko sa gitna ng gubat? Meron po kayang problema sa akin? Hindi ba nila ako mahal? Kaya nila yun ginawa? Ay, nako, Dakila. Hindi ko rin alam. Wala akong ideya kung bakit naiwan ka doon. Pero isang bagay ang sigurado ko. May dahilan kung bakit nila yun ginawa sa'yo. Sigurado rin ako na mahal ka ng mga magulang mo. Pero kung mahal po nila ako, Lolo, bakit po nila ako iniwan? Alam mo kung minsan, Dakila, may mga bagay na hindi agad nauunawaan. Hindi natin alam kung anong tunay nilang dahilan. Pero ang mahalaga, nandito ka ngayon, buhay ka, at magkasama tayong dalawa. Umiling si Dakila at binitiwan ang isang malalim na buntong hininga. Gusto ko po sila makilala, Lolo. Gusto ko po malaman ang sagot sa mga tanong ko kung bakit po nila ako iniwan sa gitna ng gubat. Hayaan mo. Kung nakatakda yung mangyari, ay darating at darating ang araw na makukuha mo ang sagot sa mga tanong mo. Huwag mong pilitin ang panahon. Hayaan mong kusa itong dumating. Sumunod ka na lamang sa agos. Paano po, Lolo, kung di po dumating ang araw na yon? Ngumiti si Lolo Luis at hinawakan ang dalawang balikat ni Dakila. Kung hindi man, apo, ito ang pakatatandaan mo. Hindi sukatan ng pagkatao mo mga magulang na hindi mo nakilala. Ikaw mismo ang gumagawa ng sarili mong kwento. Lahat ng bagay dito sa mundo ay merong dahilan, apo. Dahan-dahang gumaan ang pakiramdam ni Dakila. Hindi pa rin nawala ang lungkot, pero naramdaman niya ang pagmamahal ng lolo niya na siyang palaging pumupuno sa puwang na meron ang kanyang pagkatao. Maraming salamat po, Lolo. Huwag mong masyadong alalahanin ang mga bagay na hindi mo pa kayang sagutin sa ngayon, apo. Maraming magagandang bagay sa paligid mo. Ang mga yon ang bigyan mo ng pansin. Tumango si Dakila at muling tumingin sa bintana. Pero sa pagkakataong yon ay hindi na kasing bigat kanina ang kanyang nararamdaman dahil sa mga sinabi sa kanya ng kanyang Lolo Luis. Ngunit hindi pa rin naalis kay Dakila ang pangarap niyang makita ang kanyang tunay na mga magulang. Upang kahit paano ay malibang, sumama si Dakila kay Lolo Luis sa pagpunta nito sa taniman ng palay kung saan ito nagtatrabaho bilang isa sa mga magsasaka roon. Matindi ang sikat ng araw ng umagang yon at halos wala ng ulap sa langit. Habang naglalakad sina Dakila at Lolo Luis papunta sa sakahan, ay bitbit ng matanda ang isang basket na may laman na tubig at pagkain nila para sa tanghalian.
Pagdating nila sa sakahan, narinig nila ang sigawan ng ilang magsasaka malapit sa isang bahagi ng maputik na palayan. Agad na lumapit doon sina Dakila at nalaman nila ang dahilan ng kaguluhan ng mga tao. Nakita nila ang isang malaking kalabaw na halos kalahati na ng katawan nito ay nakalubog sa malalim na putik. Pinipilit itong hilahin ng mga magsasaka gamit ang mga lubid. Pero kahit na anong gawing hila ng mga magsasaka, ay hindi may ahon ng mga ito ang kawawang kalabaw. Lolo, kailangan nila ng tulong. Dakila, wag! Hindi na natapos ni Lolo Luis ang sasabihin dahil mabilis na tumakbo si Dakila papunta sa mga magsasaka. Mga manong, ako na pong bahala. Hayaan niyo po akong tulungan ng kalabaw. Agad na lumapit si Dakila sa kalabaw. Hinawakan niya ang lubid na nakatali sa katawan nito at hinila yon ng buong lakas. Mabilis na naiangat ni Dakila ang kalabaw mula sa putik kahit mag-isa lang siya na humila doon. Ang mga magsasaka ay napahinto. Hindi makapaniwala ang mga yon sa nasaksiyan. Nang tuluyan ng naialis ni Dakila ang kalabaw sa putik, ay masayang nagpalakpakan ang mga magsasaka. Pinuri ng mga ito si Dakila at ayon sa mga ito, ay kakaiba ang lakas niya kahit bata pa lang siya. Ngumiti si Dakila sa harap nilang lahat, pero bago pa siya makasagot sa papuri at pasasalamat, ay tinawag na siya ni Lolo Luis. Pinalapit siya nito. Kahit na alam niya na pagsasabihan siya nito, ay lumapit pa rin siya sa kanyang lolo. Pabihira ka talaga, bata ka! Ilang beses ko na sinabi sa iyo, huwag mong basta-basta ginagamit ang kakaiba mong lakas. Hindi porket may nangangailangan ng tulong, ay tutulong ka na kagad. Diyos mio, kang bata ka. Pero lolo, kawawa po yung kalabaw. Saka yung mga magsasaka po. Hirap na nga po sila eh. Hindi po sila makakapagsimula magtrabaho kung wala po yung kalabaw. Dakila, hindi lahat ng tao ay magugustuhan ng pagiging kakaiba mo. Hindi natin alam kung anong maaaring mangyari sa iyo, apo. Hindi sa ayaw kung tumulong ka. Mabuti yun. Pero nais lang kitang protektahan. Pero lolo, para saan pa po ang lakas ko kung hindi ko po gagamitin sa kabutihan? Sana maintindihan mo na ang bawat ginagawa mo ay may kapalit. Hindi porket maganda ang ginagawa mo ay maganda rin ang iyong aanihin. Tumango na lamang si Dakila. Matapos siyang kausapin ni Lolo Luis, ay may ilang magsasaka pa rin ang lumapit sa kanya upang magpasalamat. Para kay Dakila, alam niyang tama ang ginawa niya, ngunit sa likod ng kanyang isipan, naroon ang mga salita ng kanyang lolo. Isang paalala na hindi lahat ng kabutihan ay kabutihan din ang magiging kapalit. Dahil sa mga salitang yon, ay may kaunting kaba na naramdaman si Dakila. Matapos ang mahabang araw sa palayan, ay naglakad na pauwi sina Dakila at Lolo Luis. Nakasalubong nila si Mang Tomas, na kilala bilang isa sa mga tanod sa kanilang lugar. Kinausap ni Mang Tomas si Lolo Luis upang bigyan ng paalala. Ayon kay Mang Tomas, may ilang tao na sa lugar nila ang nakakita sa isang aswang na gumagala sa San Pascual. Pinag-ingat sila ng tanod sa aswang dahil hindi nila alam kung naroon talaga yon sa lugar nila o naligaw lamang. Nang umalis na si Mang Tomas, ay nagkapalitan ng tingin sina Dakila at Lolo Luis. Bakas sa mukha ng dalawa ang pagkabahala. Totoo po kaya yun, Lolo? Mahirap sabihin kung aswang nga ba ang nakita nila. Pero kahit totoo man o hindi, dapat ay maging mas maingat tayo simula ngayon. Mahirap na ang magsisi sa bandang huli. Kung totoo pong may aswang rito sa San Pascual, dapat may gumawa po ng paraan para labanan sila. Hindi po pwede na mabubuhay tayo sa takot sa mga ganong nilalang. Ano po kaya, Lolo, kung gamitin ko po ang lakas ko para kalabanin yung aswang? Hindi mo dapat pinoproblema ang ganyang bagay. Dahil ang mga bagay na yan ay obligasyon ng matatanda at mas may kaalaman pagdating sa mga ganyang bagay. Meron tayong mga tanod at nandyan si Kapitan, kaya hayaan mo silang mag-asikaso niyan. Pero Lolo,
Wala ng pero-pero, Dakila. Ayoko nang ipahamak mo ang sarili mo. Hindi natin alam kung anong kayang gawin ng aswang. Aba, masyado ka pang bata. Ano bang akala mo sa sarili mo? Napabuntong hininga si Dakila, pero tumango na rin siya bilang pagsang-ayon sa sinabi ng kanyang lolo. Hindi pa rin maalis-alis sa isip ni Dakila ang tungkol sa hinihinalang aswang sa kanilang lugar. Nais man niyang tumulong kung kinakailangan, mas pinili niyang sundin ang kanyang lolo Luis dahil ayaw niyang sumakit pa ang ulo nito kapag sinuway niya ito. Naiintindihan din naman niya ang nais ng kanyang lolo. Gusto lamang nito ay ang wag siyang mapahamak. Kinagabihan, tahimik ang buong San Pascual. Dahil malayo yon sa kabiasnan, ay maagang natutulog ang mga tao ron. Habang mahimbing ang tulog ni Dakila, ay bigla siyang nagising nang nakarinig siya ng mga sigawan sa labas ng kanilang kubo. Pagbalikwas niya, ay nakita niya na nagising din si Lolo Luis. Lolo, ano yun? Parang may nagkakagulo sa labas ah. Hindi sumagot si Lolo Luis. Tumayo ito at sumilip sa bintana. Hindi nagtagal ay binalikan nito si Dakila. Agad na napansin ni Dakila ang pagkabalisa sa muka ng matanda. Huwag kang gagawa ng ingay, Dakila. Lalabas tayo ng bahay. Pero bakit, Lolo? Ano ba nangyayari? Huwag ka nang magtanong. Bilisan mo na. Mabilis na sumunod si Dakila habang naririnig ang sunod-sunod na sigaw ng mga tao mula sa labas. Binuksan ni Lolo Luis ang maliit na pinto sa likod ng kanilang kubo at saka sila lumabas. Nagtungo sila sa mataas at makapal na talahiban na nasa likod ng kanilang kubo. Yumuko sila na parabang meron silang pinagtataguan. Habang nagtatago sa likod ng matataas na damo, nakita nila ang kaguluhan sa baryo. Sa tulong ng liwanag ng buwan, ay nakita nila ang mga nakakatakot na nilalang na may mahahabang kuko, matutulis na ngipin at mapupulang mga mata. Nang hilakbot si Dakila nang mapagtanto niya na aswang ang mga yon. Mula sa kanilang kinaroroonan ay nakita ni Dakila ang ilang residente na pilit lumalaban ngunit agad na napapatay o nasasaktan ng mga aswang. Lolo, kailangan natin silang tulungan. Tumigil ka, Dakila. Dito lang tayo. Hindi tayo lalabas dito. Ang sarili muna natin ang isipin natin. Pero Lolo, baka maubos ang mga tao rito kung wala tayong gagawin. Kawawa naman po sila. Hinawakan ni Lolo Luis ang braso ni Dakila ng mahigpit. Nakikiusap ako sa iyo, Apo. Wala kang laban sa mga yan. Kahit anong lakas ang meron ka, hindi pa rin yan sapat para manalo ka sa kanila. Masyado silang marami. Puno ng awa at takot ang puso ni Dakila habang nakikita niya ang mga kapitbahay nila na sumisigaw at tumatakbo para sa buhay ng mga ito. Habang ang mga aswang ay walang awa na umaatake at tila tuwang-tuwa pa sa takot na meron ang mga tao sa San Pascual. Ipinikit na lamang ni Dakila ang kanyang mga mata dahil hindi niya na kayang makita pa ang kalunos-lunos na tagpong yun. Pakiramdam niya ay dinudurog ang puso niya sa maliit na piraso sa sigawan at iyakan ng mga tao. Pinilit niyang pigilan ang kanyang sarili na huwag tumulong kahit ang buong katawan niya ay gustong-gusto nang kumawala sa taguan nila upang sakluluhan ang mga tao. Hindi na alam ni Dakila kung gaano sila katagal na nakatago bago humupa ang kaguluhan. Nawala ang mga sigawan at nakakatakot na pag-angil ng mga aswang. Sa tingin ko, ay ligtas nang lumabas. Tara na, Dakila! Mabigat ang bawat takbang ni Dakila habang lumalabas sila mula sa talahiban. Nang makarating sila sa unahan ng kanilang kubo, ay tumambad sa kanila ang bangkay ng ilang residente, mga katawan na puno ng sugat at iba pang biktima ng kalupitan ng mga aswang. Napahinto si Dakila. Naramdaman niya ang bigat sa kanyang dibdib habang tinitingnan isa-isa ang mga tao na naroon. Lolo, ang dami nilang namatay.
Wala na tayong magagawa, Apo. Hindi natin kontrol ang nangyaring pag-atake ng mga aswang. Pinunasan ni Dakila ang luha sa kanyang pisngi. Hindi niya naiwasang maging emosyonal ng sandaling yon. Kung kumilos lang sana ako, kung nagamit ko lang ang lakas ko, baka hindi ganito karami ang nasawi. Baka marami ang nakaligtas sa mga aswang. Sisihin ang sarili mo. Walang may gusto sa atin na mangyari ito. Halika na. Umuwi na tayo sa atin. Nang pumasok na sa kubo nila si Lolo Luis, tahimik naman na sumunod si Dakila. Umupo siya sa bangko na gawa sa kahoy. Yumuko siya habang pilit na pinipigilan ang muling pag-agos ng kanyang luha mula sa kanyang mga mata. Umupo naman si Lolo Luis sa harap niya at saglit na tumitig sa kanya. Lolo, ang sakit-sakit. Parang wala akong kwenta. May lakas ako, pero wala akong nagawa. Wala akong naipagtanggol kahit na isa. Dakila, Apo. Hindi mo kasalanan na nangyari. Isa pa, hindi mo obligasyon na makipaglaban sa mga aswang. Pero bakit, Lolo? Bakit hindi ko pwedeng gamitin ang lakas ko? Ano bang silbi nito kung hindi ko naman magagamit sa pagtulong sa ibang tao? Sa mga nangangailangan? Hanggang pagbubuhat na lang ba na mabibigat ang kaya kong gawin? Napabuntong hininga si Lolo Luis at saglit na tumingin sa labas ng bintana. Bata ka pa, Dakila. Ang labanang yon ay hindi para sa kagaya mo. Hindi pangkaraniwang kalaban ng mga aswang. Hindi sapat ang lakas mo para talunin silang lahat. Pero paano po kung kaya ko, Lolo? Paano po kung may magagawa ako? Hindi ko matanggap na nakatago lang ako kanina habang pinapatay nila ang mga tao, Lolo. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, Dakila. Pero isipin mo rin ang sarili mo. Kung lumabas ka kanina, baka isa ka na sa mga napatay na mga aswang. Hindi ko kakayanin kung sakaling gano'n na nangyari. Ikaw na lang ang meron ako, Apo. At ayoko pati ikaw ay mawawala din sa akin. Biglang tumahimik si Dakila. Sa loob-loob niya, alam niyang tama naman si Lolo Luis, pero hindi pa rin maalis ang bigat ng pagkadurog ng kanyang puso sa nangyari. Hiniling niya na sana ay dumating ang panahon na payagan na siya ng kanyang lolo na gamitin ang kakaiba niyang lakas upang mas matulungan niya ang mga tao sa kanilang lugar. Matapos ang lahat ay bumalik na sa pagkakahiga sina Dakila at Lolo Luis. Matagal bago nagawang makatulog ni Dakila at sa kanyang pagkakahimbing, isang kakaibang panaginip ang dumalaw sa kanya. Sa panaginip ni Dakila ay nasa gilid siya ng bulkang Mayon. Gabi noon at tahimik ang paligid. Sa harap niya ay lumitaw ang isang matipunong lalaki na may kayumangging balat. Matangkad ang lalaki. Ang buhok nito ay mahaba na kulay puti na sumasayaw sa hangin kahit walang malakas na hangin sa paligid. Nakasuot ito ng gintong korona at gintong baluti na kumikinang dahil sa liwanag mula sa bilog na buwan. Ang tindig nito ay punong-puno ng otoridad. Kahit noon palang nakita ni Dakila ang lalaki, ay wala siyang takot na naramdaman. Sino ka? Ako si Gugurang, ang tagapagbantay ng liwanag at tagasugpo ng dilim. Naguguluhan man ay sinubukan ni Dakila na lumapit kay Gugurang, ngunit tila hindi niya maramdaman ang kanyang mga paa. Bakit ka nagpapakita sa akin? May kailangan ka ba sa akin? Sapagkat ikaw, Dakila, ay tagapagmana ng likas na kapangyarihan mula sa liwanag. May dahilan kung bakit ikaw ay may kakaibang lakas. Ito ay upang labanan ang kasamaan at ipagtanggol ang mga walang kalaban-laban. Pero, paano ko magagawa yun? Bata pa po ako. Ang sabi po ni Lolo Luis, hindi para sa akin ang mga ganong pakikipaglaban. Humakbang papalapit si Gugurang. Ang lupa ay yumayanig sa bawat paglapat ng mga paa nito. Inilagay nito ang isang kamay
sa balikat ni Dakila. Ang lakas ay hindi nasusukat sa edad. Ito ay nasusukat sa tapang at layunin ng puso. Tandaan mo, Dakila, ang iyong lakas ay hindi para sa sarili mo lang, kundi para rin ito sa iba. Gamitin mo ito ng wasto. Bago pa makapagsalita si Dakila, isang bugso ng liwanag ang bumalot sa kanya. Napapikit si Dakila at nang dumilat siya, wala na si Gugurang sa kanyang harapan. Nagising si Dakila mula sa panaginip na yon. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Napapitlag siya nang may maramdaman siyang tila kuryente ng enerhiya na dumadaloy sa kanyang buong katawan. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Ang tibok ng kanyang puso ay pabilis ng mga oras na yon. May kung anong kakaibang lakas na tila nabuhay sa kanyang loob. Nagtaka siya kung sino si Gugurang at kung bakit yon nagpakita sa kanyang panaginip. Nang sumunod na araw ay maagang nagising si Dakila, ngunit hindi niya maalis sa isip ang kakaibang panaginip niya nung nakaraang gabi. Habang nakahiga pa, dama niya ang kakaibang enerhiya na tila bumabalot pa rin sa kanyang buong katawan. Nang tumayo siya mula sa banig, narinig niya ang pagtawag ni Lolo Luis mula sa maliit na kusina ng kanilang kubo. Dakila, apo! Halina rito at mag-aalmusal na tayo! Pumunta si Dakila sa kusina kung saan nakahain ang simpleng almusal. Kanin, pritong itlog at tuyo. Nakaupo na si Lolo Luis at nagtitimpla ng kape. Naupo si Dakila at agad na sinimulang kumain, ngunit tahimik siya at tila wala sa sarili. Aba, Dakila, wala ka yata sa sarili mo. Iniisip mo pa rin bang nangyari kagabi? Opo, hindi ko po lubos maisip na darating ang ganong pangyayari dito sa San Pascual. Pero Lolo, meron po akong itatanong sa inyo. Ano yon? Kilala niyo po ba si Gugurang? Saglit na natagilan si Lolo Luis at tumingin kay Dakila. Tila nagtaka ito kung bakit niya nabanggit ang pangalan na yon. Gugurang? Aba, saan mo naman narinig ang pangalang yan? Wala lang po. Parang narinig ko lang po sa kwentuhan ng mga tambay doon sa tindahan ni Aling Maming nung isang araw. Nabanggit po nila ang pangalan na Gugurang. Alam mo, Dakila, si Gugurang ay bahagi ng mga sinaunang kwentong bayan dito sa Bicol. Isa siyang mitolohiya, apo. Mitolohiya po? Anong ibig po sabihin nun? Humigop muna si Lolo Luis ng kape bago simulan ang pagpapaliwanag. Ang mitolohiya, apo, ay mga kwentong likha ng ating mga ninuno noong unang panahon. Ginagawa nila mga kwentong ito para ipaliwanag ang mga bagay na hindi nila maintindihan o mga kakaibang pangyayari sa mundo. Kung ganun po, sino po ba talaga si Gugurang? Ayon sa mitolohiya ng mga Bicolano, si Gugurang ang itinuturing na kataas-taasang Diyos. Siya ang tagapamahala ng kalangitan at tagapagbigay ng liwanag. Sa kanya raw nanggagaling ang kidlat, apoy at iba pang puwersa ng kalikasan. Sinasabi rin na siya ang Diyos ng katarungan na palaging gumagawa ng tama at nilalabanan ang masasama. Namangha si Dakila habang iniisip ang imahe ni Gugurang sa kanyang panaginip. Ang gintong korona, ang baluti, at ang kapangyarihang tila taglay ng nilalang na yon. Pero Lolo, totoo po ba si Gugurang? Dakila, iho. Hindi totoo si Gugurang. Kwento lang siya. Gawa-gawa lang ng mga tao noon. Sa panahon ngayon, wala na tayong lugar para sa mga Diyos-Diyosan. Hindi totoo mga ganyan, iho. Pero mahalaga pa rin ang aral ng kanilang mga kwento. Saglit na natahimik si Dakila, ngunit hindi niya lubusang pinaniwalaan na kwento lamang si Gugurang. Bumalik sa kanyang isipan ang panaginip niya. Ramdam pa rin niya ang kakaibang presensya ni Gugurang. Nagtataka siya kung hindi totoo si Gugurang ay bakit ito nagpakita sa kanyang panaginip. Gayong kahit minsan
ay hindi niya narinig ang pangalan nito bago niya ito mapanaginipan. Sa kabila ng paliwanag ni Lolo Luis, isang bahagi ng puso ni Dakila ang naniwala na may dahilan kung bakit nangyari ang panaginip na yon. Hindi na muna lumabas si Dakila sa kanilang kubo sa lumipas na maghapon. Alam niya na hindi kakayanin ng puso niya ang makikita niya sa labas dahil sa dami ng namatay na tao sa huling pagsalakay ng mga aswang. Pagsapit ng dilim, lahat ng bahay ay nakasarado na. May ilan na naglalagay pa ng mga tabla sa pinto at bintana bilang dagdag na proteksyon mula sa mga aswang. Gaya ng iba, maaga rin na nagsarado ng pinto at bintana sina Dakila. Matapos maghapunan ay naghugas na si Dakila ng kanyang mga pinagkainan. Pagkatapos nun ay nakita ni Dakila si Lolo Luis na seryosong hinahasa ang itak nito. Lolo, gabing-gabi na po yata ang pag-ahasa niyo ng itak. Kailangan maging matalim nito, Apo. Hindi natin alam kung kailan muling sasalakay ang mga aswang. Dapat ay maging handa tayo. Akala ko po ba, hindi tayo makikipaglaban sa mga aswang? Oo nga, pero mas mabuti na meron tayong sandata kapag may nangyari na hindi inaasahan. Magsasalita pa sana si Dakila nang napunit ang katahimikan ng gabi sa malalakas na alulong at pag-angil ng mga aswang sa labas. Sinundan yun ng sigawan ng mga tao na takot na takot. Lolo, ang mga aswang! Sumasalakay na naman sila! Kailangan natin magtago! Hinilan ni Lolo Luis si Dakila sa braso palabas ng kubo. Mabilis silang sumuot sa talahiban sa likod ng kanilang bahay. Kapwa habol nila ang paghinga habang pinapanood mula sa kanilang taguan ang pagsalakay ng mga aswang sa baryo. Mula sa talahiban, kitang-kita ni Dakila ang karumal-dumal na eksena. Hinahabol ng mga aswang ang mga tao. May ilan na lumalaban, pero dahil mas malakas ang aswang, ay hindi nagwagi ang mga yon. Pinigilan ni Dakila ang sarili na wag makialam, ngunit sa pagpikit niya, ay nakita niya ang imahe ni Gugurang at bumalik sa alaala niya ang mga sinabi nito sa kanyang panaginip. Ibinukas ni Dakila ang mga mata at naramdaman niya ang pagdaloy ng kakaibang enerhiya sa kanyang katawan. Sa pagkakataon na yon, desidido na siyang tulungan ang mga tao laban sa mga aswang. Malaki ang paniniwala niya na kaya siya may kakaibang lakas ay upang gamitin yun sa ganoong pagkakataon. Hindi ko kaya magtago na lang dito, Lolo. Kailangan kong tumulong. Hinawakan ni Lolo Luis ang braso ni Dakila ng mahigpit. Tumigil kang bata ka! Hindi mo kayang labanan ng mga aswang! Dito ka lang! Paano niyo po nalaman na hindi ko kaya kung hindi ko pa po sinusubukan? Ibang-iba ang pakiramdam ni Dakila ng sandaling yun. Parang sumisigaw ang bawat hibla ng kanyang katawan na dapat siyang kumilos. Napatingin siya sa paligid at doon niya napansin ang isang kawayan na may tulis sa dulo na nakasandal sa puno ng mangga. Pasensya na po talaga, Lolo, pero hindi ko kayang manood lang. Bago pa siya mapigilan ni Lolo Luis, mabilis na tumakbo si Dakila palabas ng talahiban. Dakila! Bumalik ka rito! Agad na kinuha ni Dakila ang kawayan at tumakbo papunta sa kaguluhan. Humarap si Dakila sa isang grupo ng mga aswang. Sabay-sabay na lumingon ang mga yun sa kanya. Ang mga mata ng mga nilalang ay kumikislap sa dilim at ang mga ngipin ng mga yun ay nakalitaw na parang patalim. Isa sa mga aswang ang unang sumugod kay Dakila. Bago pa ito makalapit, ay mabilis na naitarak ni Dakila ang kawayan sa dibdib nito. Tumagos ang kawayan hanggang sa likod ng aswang. Sa paghugot niya sa kawayan, ay natumba ang aswang at walang buhay na humandusay sa lupa. Tumalon si Dakila patungo sa isa pang aswang, gamit ang kawayan bilang sandata. Sa bawat galaw at atake niya ay nagpakita siya ng kakaibang lakas. Isang aswang ang sinunggaban niya sa balikat at binuhat ng walang kahirap-hirap. Itinapon niya yun sa ere at tumama yun sa isang puno ng nyog. Sa lakas ng pagkakatapon ni Dakila ay nabali ang katawan ng aswang. Isa-isang lumapit ang mga aswang kay Dakila, ngunit
Isa-isa ring napatumba ni Dakila ang mga yon. Mabilis ang kanyang mga galaw na parang hindi siya nauubusan ng lakas. May isa pang aswang ang tumalon mula sa likuran niya, ngunit naramdaman niya ang presensya nito. Agad siyang umikot at sinalubong ang aswang ng isang matalim na saksak mula sa tulis ng kawayan. Ang mga aswang ay nagsimulang mag-atrasan. Tila nagulat at natakot ang mga yon sa lakas na taglay ni Dakila. Isang aswang ang naglakas ng loob na umatake kay Dakila, pero mabilis siyang nabuhat ni Dakila. Nagpumiglas ang aswang, pero hindi yun nagtagumpay na makawala. Buong puwersang pinagbababalibag at pinagahampas ni Dakila sa lupa ang aswang, at narinig niya ang pagkadurog ng mga buto nito sa katawan. Patuloy sa pagtakbo ang mga aswang palayo, hanggang sa wala nang natira sa mga yon. Bumalik ang katahimikan ng gabi. Sa wakas, ang natitirang mga aswang ay nagsitakas din. Nagtatatakbo pabalik sa kagubatan. Tumingin naman si Dakila sa mga tao na nakatingin sa kanya. Samot-sari ang reaksyon ng mga yon. Merong nagulat at meron din naman na humanga. Nanlamig si Dakila nang makita niya ang papalapit na si Lolo Luis. Madilim ang mukha nito at naramdaman niya na hindi ito natuwa sa kanyang ginawa. Nang makalapit sa kanya si Lolo Luis, ay wala itong sinabi. Mahigpit siya nitong hinawakan sa braso at hinila palayo sa mga tao. Pagdating nila sa loob ng kanilang kubo, ay doon na siya binitiwan ni Lolo Luis. Inihanda na ni Dakila ang kanyang sarili sa matinding galit ng kanyang lolo. Napakatigas talaga ng ulo mo, Dakila! Hindi ka na marunong makinig sa akin! Talagang inilalagay mo ang buhay mo sa bingit ng kamatayan! Hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo! Pero Lolo, nakita niyo naman po na natakot sa akin po mga aswang. May mga napatay din po ko sa kanila. Sigurado po ko na dahil alam nila na merong isang kaya silang labanan, ay matatakot na silang sumugod dito sa San Pascual. Oo nga, natakot nga sila sa'yo. Pero mas lalo mo rin silang ginalit. Sigurado ko, sa mga susunod nilang pagsalakay, ay mas marami na sila at mas malakas na sila. Dapat ay nanatili ka na lang sa pinagtataguan natin kanina. Pambihira ka talaga, bata ka. Napakatigas ng ulo mo. Pero Lo, kung hindi ko po yung ginawa, mas marami pa po sanang namatay ng mga tao. Kaya ko naman po makipaglaban sa kanila eh. Kaya mo! Kaya mo ha! Hindi mo ba naisip na mas malaki ang peligro na pinasok mo? Paano kung nasaktan ka o namatay? Sa tingin mo ba, matutuwa ako kung may mangyari sa'yo? Lolo, hindi ko naman po gustong suwayin kayo. Pero ayoko pong masayang ang kakaibang lakas na meron ako. Naniniwala po ako na meron ako nito dahil merong dahilan. Ako ang mas nakatatanda, kaya ako ang dapat na masusunod. Para rin sa'yo ang sinasabi ko, Dakila. Sige po, ilagay niyo po ang sarili niyo sa sitwasyon ko. Hindi niyo po ba gagawin ang ginawa ko kanina? Natahimik si Lolo Luis, ngunit hindi nawala ang galit sa mukha nito. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan nito at matiim na tumingin kay Dakila. Sige, kung hindi ka rin lang marunong sumunod, Dakila, mas mabuti pang umalis ka na lang sa bahay kong ito. Hindi ko kayang alagaan ng isang batang hindi marunong makinig sa akin. Lolo, hindi ko naman po gustong suwayin kayo. Pero ginawa mo na! Ginawa mo na! At kung gagawin mo ulit, umalis ka na lang rito. Kaysa sumakit ang ulo ko sa iyo kakasaway. Tahimik na tumalikod si Lolo Luis at naupo sa lumang upuan sa tabi ng mesa. Ramdam ni Dakila ang kaseryosohan ng boses ng kanyang lolo at hindi niya inakala na aabot sila sa ganun. Kinabukasan, maagang nagpunta sa taniman ng palay sina Dakila at Lolo Luis. Hindi kinakausap ni Lolo Luis si Dakila. Alam ni Dakila na galit pa rin ito sa kanya. Hindi na rin muna siya nagtangkang kausapin pa ito dahil nais niya na kusang humupa ang galit ni Lolo Luis sa kanya. Pagdating sa taniman, ay agad na nagsimula sa pagtatrabaho si Lolo Luis. Habang abala si Lolo Luis sa pagbubungkal ng lupa,
ay naupo si Dakila sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga na nasa gilid ng taniman. Pinagmasdan niya ang malawak na taniman ng palay na marahang sumasayaw sa bawat pag-ihip ng hangin. Sa gitna ng pagmumuni-muni ni Dakila ay isang boses ng lalaki ang narinig niyang tumawag sa pangalan niya, ngunit hindi nito maialis ang mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. Napalingon si Dakila at nakita niya ang isang matipunong lalaki na sa tansya niya ay nasa 40 anyos na ang edad. Matangkad ito, kayumanggi ang balat at matikas ang pangangatawan. Seryoso ang mukha ng lalaki nang lumapit yon kay Dakila. Kumunot ang noo ni Dakila dahil hindi niya kilala ang naturang lalaki. Sino ka? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Ako si Sandro. Matagal na kitang hinahanap, Dakila. Hindi ko akalain na dito kita matatagpuan sa San Pascual. Ano pong ibig niyong sabihin? May atraso po ba ako sa inyo? Bakit niyo po ako hinahanap? Nakita ko ang ginawa mong pakikipaglaban sa mga aswang kagabi. Napahanga mo ko, Dakila. Talaga? Ay, salamat po. Pero sa totoo lang, hindi po ako masaya. Galit po sa akin ng lolo ko dahil sa ginawa ko na yon. Pero mabuti pa po kayo. Kahit hindi ko kayo kilala, ay masaya kayo sa ginawa ko na yun kagabi. Dakila, ang ginawa mo kagabi ay isang bagay na hindi kayang gawin ng karaniwang tao. Pero alam ko rin kung bakit nagagalit ang iyong lolo. Mahal ka niya at ayaw kanya mapahamak. Pero tandaan mo ito, hindi niya mapipigilan ang nakatadhana para sa'yo. Lalong naguluhan si Dakila sa sinabing yun ni Sandro. Ano po? Nakatadhana? Teka, hindi ko po kayo maintindihan eh. Alam kong hindi mo maaaring paniwalaan ang mga sasabihin ko. Pero ito ang katotohanan tungkol sa kung sino kang talaga. Dakila, ikaw ay hindi isang normal na tao. Ikaw ay anak ng bathalang sigugurang, ang pinakamakapangyarihang bathala sa kalangitan. Kalahati ng dugo mo ay galing sa kanya. Isa kang kalahating tao at kalahating bathala. Nanlaki ang mga mata ni Dakila. Ang kanyang mga labi ay bumuka, ngunit walang salitang lumabas. Ilang segundo ang lumipas bago may boses na lumabas sa kanyang bibig. Si Gugurang? Ang sabi sa akin ni Lolo ay hindi totoo si Gugurang. Isa lamang daw siyang kwento. Totoo si Gugurang. At ikaw ang buhay na patunay sa bagay na yon. Dahil nananalitay sa iyo ang kanyang dugo. Hindi ka ordinaryong tao, Dakila. Ang lakas na ginamit mo laban sa mga aswang kagabi. Hindi yun normal. Yan ang kapangyarihan na dumadaloy sa dugo mo bilang anak ni Gugurang. At ngayon, narito ako dahil matagal na akong initasan ni Gugurang para hanapin ka at sanayin ka. Sanayin? Para saan? Para magamit mo ang tunay na rurok ng lakas mo. Ikaw ang tanging pag-asa ng mundo laban sa lumalaganap na kasamaan. Maraming taon na ako naghahanap sa iyo, Dakila. Pero ngayon natagpuan na kita. Oras na para simulan ang pagsasanay mo. Kailangan mo nang mailabas ang rurok ng iyong kapangyarihan upang matalo mo ang puwersa ng mga aswang dito sa San Pascual. Natahimik si Dakila. Ang mga salitang narinig niya ay parang kulog na dumadagundong sa kanyang isipan. Ang lahat ng naganap sa kanyang buhay, mula sa kanyang mga panaginip hanggang sa kanyang kakaibang lakas, ay tila nagkakaroon na ng linaw. Ngunit kasabay nun ay ang mas malalim na pagkalito at takot. Hindi ko po alam kung kaya ko, Mang Sandro. Lalo na ngayon na nagbanta si Lolo Luis. Napapalayasin niya ako kapag nakipaglaban ulit ako sa mga aswang. Gaya ng aking sinabi, walang magagawa ang lolo mo sa kung ano nakatadhana para sa'yo. Kaya nandito ako para gabayan ka, Dakila. Pero tandaan mo ito, ang lakas na ipinagkaloob sa'yo ay nakatadhana para lupigin mo ang kasamaan. Puno ng pagkalito na nakatingin si Dakila kay Sandro. Maya-maya pa ay nakita niya si Lolo Luis na palapit sa kanila. Malalaki ang hakbang nito
Huminto na muna sa pagsasalita si Sandro nang tuluyan ng makalapit sa kanila si Lolo Luis. Sandali, Amang. Sino ka? At bakit kinakausap mo ang apo ko? Ako po si Sandro. Pasensya na po kung naabala ko ang inyong apo. Naliligaw po kasi ako eh. Nagtatanong lang po ako ng direksyon sa kanya. Tumingin si Lolo Luis kay Sandro. Bakas sa mukha nito ang pagdududa. Maya-maya pa ay kay Dakila naman ito tumingin. Dakila, hindi ba tinuruan kita na wag basta-basta makikipag-usap sa mga taong hindi mo kilala? Pasensya na po, Lolo. Nagtatanong lang naman po siya ng direksyon. Tinulungan ko lang po siya. Pasensya na po uli sa abala. Huwag niyo na pong pagalitan ng bata dahil tinulungan niya lang po ako. Sige po, mauuna na po ako. Tumalikod na si Sandro at nagsimulang maglakad palayo. Nang wala na si Sandro, ay sakalang bumalik si Lolo Luis sa ginagawa nito. Nang muling mapag-isa si Dakila, ay nahulog siya sa malalim na pag-iisip tungkol sa mga sinabi ni Sandro. Hindi niya lubos na maintindihan kung paano siya naging anak ng isang bathala na gaya ni Gugurang. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Lolo Luis sa tabi ni Dakila, ay gising na gising naman si Dakila. Hindi niya magawang makatulog dahil patuloy pa rin siya sa pag-iisip sa mga sinabi ni Sandro. Sa gitna ng malalim na pag-iisip ay may naramdaman si Dakila na kakaiba. Tila may tumatawag sa pangalan niya mula sa labas ng bahay, pero tanging siya lamang ang nakakarinig. Marahang bumangon si Dakila. Maingat ang galaw niya upang hindi magising ang kanyang Lolo Luis. Sumilip siya sa bintana at napansin niya ang isang bulto ng tao sa labas. Pinakatitigan niya yon hanggang sa mapagtanto niya na yun ay si Sandro. Sumenya si Sandro sa kanya na parang pinapalapit siya. Tiningnan ni Dakila ang natutulog na si Lolo Luis. Hindi na siya nagdalawang isip at lumabas siya ng tahimik sa kubo. Nang makalapit siya kay Sandro, ay matipid itong ngumiti sa kanya. Ano pong ginagawa niyo rito, Mang Sandro? Dahil may mga bagay na dapat ka pang malaman. Naputol ang ating pag-uusap kanina. Gusto ko'y maunawaan mo ng gusto ang lahat para maniwala ka na totoo ang lahat ng mga sinasabi ko sa'yo. Ano po ba dapat kong malaman? Tungkol po ba sa kung sino talaga ako? Iyong ina ay isang mortal. Siya ang nagdala sa'yo sa mundong ito. Noon, si Gugurang ay umibig sa iyong ina. Nagpunla siya sa iyong ina at yun naging dahilan kung bakit ka nabuo at isinilang. Kung totoo po sinasabi niyo, paano niyo nalaman ang lahat ng ito? Nagpakita si Gugurang sa panaginip ko. Sinabi niya sa akin ang lahat. Sinabi rin niya na kailangan kitang bigyan ng babala kay Apo Adlaw. Si Apo Adlaw ay isang malakas na pinuno ng mga aswang. Nalaman niya ang tungkol sa iyo at ang layunin niya ay makuha ang iyong kapangyarihan upang maging mas malakas siya. Masyado na po ako naguguluhan, Mang Sandro. Ang kapangyarihan mo, Dakila, ay may kakayahang tapusin ang kasamaan dito sa mundo. Ngunit kung mapupunta ito kay Apo Adlaw, ay sigurado ko na mag-aasik siya ng lagim sa buong sanlibutan. Nang maisilang ka, itinakas ka ng iyong ina mula kay Apo Adlaw. Iniwang kanya sa gubat upang mailayo ka sa panganib. Ngunit ang iyong ina, nahuli siya ni Apo Adlaw at pinatay siya nito nang hindi niya sabihin kung nasan ka. Saglit na katahimikan ang bumalot sa kanilang dalawa habang iniisip ni Dakila ang lahat ng narinig. Maya-maya pa ay muling nagpatuloy sa pagsasalita si Sandro. Tandaan mo, Dakila, ang rurok ng kapangyarihan mo ay lalabas lamang kapag nakaranas ka ng matinding galit at lungkot. Kapag nagising ang tunay mong lakas, magagawa mong talunin hindi lang ang mga aswang, kundi pati si Apo Adlaw. Naputol sa pagsasalita si Sandro nang biglang narinig nila ang malakas na boses ni Lolo Luis mula sa kubo. Nanlamig ng husto si Dakila dahil sigurado siya na magtataka ang lolo niya kapag nalaman nito na kausap ulit niya si Sandro. Dakila! Anong ginagawa mo riyan? Pumasok ka nga rito!
Mabilis na lumingon si Dakila kay Lolo Luis, ngunit nang bumalik ang tingin niya kay Sandro, ay wala na yon sa harap niya. Para itong bula na naglaho sa hangin. Labis na nagtaka si Dakila kung paano nawala si Sandro ng ganun kabilis. Sa kabila ng pagtataka, wala nang nagawa si Dakila kundi ang bumalik sa loob ng kanilang kubo. Sa pintuan pa lang, sinalubong na siya ng galit na si Lolo Luis. Bakit ka nasa labas, ha? Ano bang ginagawa mo ron ng ganitong oras? May narinig po kasi akong kakaiba sa labas, Lolo eh. Kaya lumabas po ako. Pero pusa lang po pala. Tigil-tigilan mo ako sa kalokohan mong yan, ha? Wala ka talagang takot, ano? Alam mo naman na may aswang na gumagala dito sa atin. Lalabas ka pa? Aba, gabing-gabi na eh. Sige na, bumalik ka na sa pagtulog. Hindi na sumagot pa si Dakila at nagtungo na lamang siya sa maliit nilang silid ni Lolo Luis. Nakahinga siya ng maluwag dahil sa tingin niya ay hindi nakita ng lolo niya si Sandro. Dahil kung nakita nito ang lalaki, malamang ay magtatanong ito tungkol kay Sandro. Habang nakahiga siya, ay nakatingin lang siya sa bintana. Hindi pa rin niya alam kung maniniwala ba siya sa sinabi ni Sandro na siya ay anak ng isang makapangyarihang bathala. Maaliwalas ang araw sa San Pascual, ngunit tila balot ng ulap ang isipan ni Dakila. Nakaupo siya sa mahabang bangko sa gilid ng kanilang kubo habang nakatingin siya sa kawalan. Sa pagkakataon na yon, ay unti-unti na siyang naniniwala sa sinabi ni Sandro na siya ay anak ni Gugurang. Yun lamang kasi ang naisip niyang paliwanag kung bakit meron siyang kakaibang lakas na wala ang isang pangkaraniwang tao. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Lolo Luis. Galing ito sa taniman ng palay at bakas ang pagod sa mukha nito dahil sa maghapon na pagtatrabaho. Bakit nakatulala ka dyan, Dakila? Abay, parang wala ka sa sarili, ha? Napapitlag si Dakila at umayos ng upo. Wala po, Lolo. Ayos lang naman po ako. Hindi ganyan ang itsura ng taong ayos. Ano ba talagang iniisip mo? May problema ka ba? Wala po, Lolo. Wala po talaga. Wala akong magagawa kung ayaw mo magsalita. Hala, sige na. Pumasok ka lang sa loob at malapit ng dumilim. Tumingin si Dakila sa kanyang lolo at kahit na tila galit pa rin ito kapag kinakausap siya, ay ramdam niya na may pag-aalala pa rin ito sa kanya. Ngunit sa pagkakataon na yon, hindi pa niya kayang sabihin kay Lolo Luis ang mga nalaman niya sa totoo niyang pagkatao. Simula noon ay nahirapan na si Dakila na makatulog tuwing gabi. Palaging laman ng utak niya ang mga sinabi ni Sandro sa kanya. Gaya ng gabing yon, tulog na si Lolo Luis pero gising na gising pa rin ang batang si Dakila. Nakatingin siya sa kawalan habang walang tigil ang pagtakbo ng kanyang utak. Maya-maya pa, tumayo si Dakila. Lumapit siya sa bintana at tumingala sa kalangitan. Ang mga bituin ay kumikislap na parang nakamasid sa kanya. Huminga siya ng malalim at pumikit. Sinubukan niyang kausapin si Gugurang gamit ang isip, ngunit wala siyang nakuhang sagot. Hanggang naisip ni Dakila na magdasal sa Panginoong Diyos. Hindi ko po lubos maisip kung bakit ako po ang napili niyo para sa laban po na ito. Pero kung totoo man po ang lahat ng sinabi ni Sandro, gabayan niyo po ako para magamit ko po ng maayos at tama ang aking kakayahan. Ipakita niyo po sa akin kung paano ko haharapin ang mga aswang na patuloy po na nagdudulot ng takot at kasamaan dito sa San Pascual. Hindi ko alam kung paano ko po ito magagawa. Pero pakiramdam ko, ito po talaga nakatadhana para sa akin. At isa pa po, Panginoon, sana po matanggap mo ni Lolo Luis ang lahat ng ito. Ayoko mawala ang tiwala niya sa akin. Ayoko makita siyang nasasaktan dahil sa mga desisyon ko. Patawarin niyo po ako kung hindi ko siya sinusunod minsan. Pero naniniwala po kung ang lakas na meron ako ay may dahilan. Sana po, Panginoon, tulungan niyo po si Lolo na maunawaan po yun. Habang nagdarasal,
Isang malamig na hangin ang dumampi sa balat ni Dakila. Napadilat si Dakila at saglit niyang nakita ang animoy liwanag mula sa labas ng bintana na tila kumikislap sa hangin. Tinitigan niya yon, ngunit agad ding nawala ang liwanag. Tumayo siya at huminga ng malalim. Kakaibang paggaan ng dibdib ang kanyang naramdaman. Bumalik si Dakila sa pagkakahiga at tumabi siya kay Lolo Luis na mahimbing pa rin na natutulog. Tuwing sumasapit ang gabi ay palaging nilalakasan ni Dakila ang kanyang pakiramdam. Sa pagkakataon na yon ay desidido na siyang gawin ang tungkulin na kaakibat ng lakas na meron siya. Kahit pa ang magiging kapalit nun ay ang galit ni Lolo Luis. Palagi na lang niyang ipinagdarasal na darating ang araw na mauunawaan siya nito. Hanggang isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Dakila, ay dinalaw na naman siya ni Gugurang sa kanyang panaginip. Nagpakitang muli si Gugurang kay Dakila sa ibaba ng bulkang Mayon. Gaya sa nauna niyang panaginip, ay ramdam na ramdam niya ang nagkukumawalang lakas na meron nito. Dakila, kailangan mo maghanda. Dumating na ang oras upang tuluyan mong sugpuin ng kasamaan na bumabalot sa lugar kung saan ka lumaki. Ang gabing ito, ang simula at wakas ng pinakamalaki mong laban. Sasalakay ang mga aswang at kasama nila si Apo Adlaw. Ikaw ang susi upang maprotektahan ang San Pascual. Pero, paano ko po haharapin si Apo Adlaw, Ama? Ang lakas at kapangyarihan ko ay nasa iyong dugo. Gamitin mo ang iyong tapang, Dakila, ang iyong talino at ang kapangyarihang ibinigay ko sa iyo. Pero itong tandaan mo, hindi lamang ang lakas ang mahalaga, ang puso mo, ang tunay na sandata sa kahit na anong laban. Unti-unting naglaho si Gugurang at yun na ang naging hudyat upang tuluyang magising si Dakila. Biglang napabalikwas mula sa kanyang pagkakahiga si Dakila na para bang may malakas na puwersang humila sa kanya. Pawisan siya at tumihingal, ngunit dama niya ang kakaibang lakas na dumadaloy sa buo niyang katawan. Sa labas ng kanilang kubo, tahimik naman ang paligid, ngunit ramdam niya ang paparating na panganib. Agad siyang tumayo at kinuha ang nakasabit na itak malapit sa pinto. Ibinulong niya sa sarili na kailangan niyang protektahan ang San Pascual, lalo na ang kanyang Lolo Luis. Palabas na sana si Dakila ng kubo nang marinig niya ang boses ng kanyang lolo. Dakila! Saan ka na naman pupunta? Hindi nakapagsalita si Dakila. Mabilis na lumapit sa kanya si Lolo Luis at humarang yon sa may pinto. Ano na naman binabalak mo? Abay, madaling araw na, Apo. Hindi ka pwedeng lumabas. Lolo, alam ko na po kung sino ako. Hindi lang po ako basta tao. Anak po ako ni Gugurang na isang bathala. Kaya malakas ako ay dahil ang dugo niyang dumadaloy sa aking katawan. Ano na namang kalokohan niyang sinasabi mo? Kwento lang ang tungkol kay Gugurang. Hindi siya totoo. Umiling si Dakila, puno ng paninindigan. Hindi po siya isang kwento lang, Lolo Luis. Totoo po si Gugurang. Siya po nagbigay sa akin ng lakas at tapang para harapin ang mga aswang. At ngayong gabi, darating po mga aswang kasama si Apo Adlaw. Ako lang ang may kakayahan upang pigilin sila. Matiim na tumingin si Lolo Luis kay Dakila. Tila pinakikiramdaman ito o nagsasabi ba siya ng katotohanan o hindi. Kung totoo man ang sinasabi mo, hindi pa rin kita hayaang ilagay mo ang sarili mo sa panganib. Dito ka lang sa loob ng kubo. Lolo, anak po ako ng isang batala at ito isa sa akin tungkulin. Huwag niyo na po akong pigilan, patawarin niyo po ako pero hindi po kita kayang sundin sa pagkakataong ito. Biglang sinubukang hawakan ni Lolo Luis ang braso ni Dakila upang pigilin siya, ngunit mabilis na nakaiwas si Dakila. Masakit man para sa kanya, ay hinawi niya si Lolo Luis at saka siya tumakbo ng mabilis palayo sa kanilang kubo. Dakila!
Dakila, bumalik ka rito! Hindi na lumingon si Dakila. Tumakbo siya habang hawak ang itak sa kanyang kamay. Ramdam niya ang malamig na hangin at ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa paligid. Dinala si Dakila ng kanyang mga paa sa bukana ng San Pascual. Mas lalo niyang naramdaman mula roon ang paparating na panganib. Sa di kalayuan, naramdaman niya ang presensya ng mga aswang. Mas sumigpit ang pagkahawak ni Dakila sa itak at naghanda siya para sa laban na darating. Sa kanyang puso, naroon ang takot, ngunit higit pa roon ang tapang na meron siya at determinasyon na protektahan ang kanyang bayan. Makalipas lang ang ilang sandali, ay nakita na niya ang isang pulutong na mga aswang na papalapit. Napapitlag si Dakila nang may narinig siyang mga yabag mula sa likuran niya. Agad siyang lumingon at nagulat siya nang makita niya si Sandro. Meron itong dalang matalas na itak. Huminto si Sandro sa tabi ni Dakila. Mang Sandro, ano pong ginagawa niyo rito? Hindi ko hayaang mag-isa kang lumaban, Dakila. Alam kong malakas ka, pero mas magiging malakas ka kung merong kahit isang tutulong sa'yo. Maraming salamat po, Mang Sandro. Malaking bagay po para sa akin na nandito po kayo. Pero bakit tila wala po si Apo Adlaw sa grupo ng mga aswang na yon? Sa tingin ko ay nandito lang siya, nagmamasid. Nararamdaman ko ang kanyang presensya. Itinuon ng dalawa ang kanilang mata sa unahan at mula roon ay nakita nila na papalapit na ang grupo ng mga aswang. Lahat ay nakakatakot at tila mga halimaw na gutom. Agad na sumugod ang unang grupo ng mga aswang. Inihanda ni Dakila ang kanyang itak. Sumalubong siya sa una at umiwas sa matalas na kuko nito. Sa isang mabilis na galaw ay nagawa niyang putulin ang ulo ng aswang. Bumagsak yun sa lupa na walang buhay. Halos magkakasabay na sumugod ang mga aswang kay Dakila. Hindi niya na nabigyan ng pansin si Sandro dahil nakatuon ang atensyon niya sa pakikipaglaban. Umikot si Dakila at tinaga ang aswang na umatake mula sa gilid. Tumilapon ang ulo nito kasabay ng pagbagsak ng katawan nito sa lupa. Si Sandro naman ay walang inaksayang oras. Ginamit nito ang itak upang atakihin at patayin ang dalawang aswang na sabay na umatake sa kanya. Ngunit hindi nagtagal. Dumami pa ang mga aswang sa paligid. Ang bawat isa ay mas mabilis at mas malakas kaysa sa nauna. Pinapalibutan na ng mga yon sina Dakila at Sandro. Nagsimula nang dumaloy ang pagod kay Dakila, ngunit hindi siya tumigil. Sa bawat aswang na sumusugod patungo sa kanya, ay tinataga niya ng walang pag-aalinlangan. Ang dugo ng mga aswang ay kumalat sa lupa, ngunit hindi pa rin nauubos ang mga ito. Isang malaking aswang ang sumugod kay Dakila. Mabilis itong umiwas sa unang pag-atake ni Dakila at sinubukan siyang sakmalin. Ngunit sa huling sandali, ginamit ni Dakila ang itak upang tagain ang leeg ng aswang. Napasigaw ito sa sakit bago bumagsak sa lupa at nangisay. Dakila! Sa likuran mo! Biglang dumating ang tatlong aswang mula sa likod ni Dakila. Agad na umikot si Dakila at ibinato ang kanyang itak. Bumaon yun sa dibdib ng isang aswang. Mabilis siyang tumakbo patungo sa aswang upang kunin ang itak. Saktong paghugot niya ay siya namang pagsugod ng dalawa pang aswang, pero gaya ng mga nauna ay matagumpay niyang napatay ang mga yon. Ngunit habang tumatagal ang laban, napansin ni Dakila na mas dumarami pa ang mga aswang. Ang ilan ay nagkaroon ng kakayahang lumipad at mabilis silang nagpaikot-ikot sa ere bago sumugod. Nagsimula ng gamitin ni Dakila ang kanyang galit at tapang upang mas tumindi ang kanyang taglay na lakas. Ngunit ramdam niya na hindi pa rin sapat ang lakas niya upang tuluyang matalo ang mga aswang sa gabing yun. Dakila, hindi tayo mananalo ng ganito. Kailangan ilabas mo na ang rurok ng lakas mo. Pero Man Sandro, hindi ko po alam kung paano. Paano ko pinalabas ang lakas na yun? Kailangan mo magalit ng gusto. Magalit ka, Dakila. Magalit ka. Ilabas mo lahat ng lakas at kapangyarihan na meron ka.
Patuloy ang madugong laban ni Dakila sa mga aswang. Sa kalagitnaan ng labanan, biglang napansin ni Dakila ang dalawang aswang na hawak si Lolo Luis. Duguan ito at halos hindi na makatayo. Lolo! Bitiwan niyo ang lolo ko! Mabilis niyang nilampasan ang mga aswang upang puntahan ang kanyang lolo. Ngunit biglang tumayo si Sandro sa harapan ni Lolo Luis. Nakangiti ito at tila may pinaplanong masama. Napahinto si Dakila nang may kasamang pagtataka. Hirap na akong palabasin ang rurok ng iyong lakas, Dakila. Pero huwag ka mag-alala. Ako na ang gagawa ng paraan upang magawa mo yun. Anong sinasabi mo man, Sandro? Anong gagawin mo? Dakila, hindi pa sapat ang lakas na ipinapakita mo. Kailangan pa ng mas sigit na kapangyarihan. At para mailabas ang lahat ng yun, kailangan mo maramdaman ang sukdulang galit. Sa isang iglap, nagsimulang magbago ang anyo ni Sandro. Ang kanyang katawan ay lumaki, ang balat ay naging kulay abo, at ang mga mata nito ay nagliwanag na parang bola ng apoy. Naglabasan ang matatalas nitong ngipin, at ang mga kamay ay tinubuan ng mahahaba at matutulis na mga kuko. Lumitaw ang isang itim na kristal na nakasabit sa leeg nito. Sa isang kisap mata ay naging isang napakalakas na aswang, si Sandro. Ako si Apo Adlaw, Dakila. Salamat sa pagtitiwala. Pero ang tiwala mo ay isa lamang laro para sa akin. Nais lamang kitang linlangin, kaya nagpanggap ako na kakampi mo nung una. Napaatras si Dakila habang tinitingnan ang nakakatakot na anyo ni Apo Adlaw. Napakalaki nito, halos doble sa taas ng isang karaniwang tao, at ang boses nito ay malalim at buong-buo. Walang iya ka! Nilinlang mo ako! Dahil alam kong ang tanging paraan para mailabas mo ang buong lakas mo ay ang galitin ka na gusto. At ano pa ba ang paraan upang mangyari yun, kundi ang patayin ang taong pinakamamahal mo? Sa isang mabilis na kilos, itinaas ni Apo Adlaw ang itak at sinaksak si Lolo Luis sa tiyan. Nang hugutin ni Apo Adlaw ang itak, ay bumagsak si Lolo Luis sa lupa. Hindi na yun gumagalaw. Sa tingin niya ay hindi na rin humihinga. Biglang natigilan si Dakila. Mabilis na bumalik sa alaala niya ang lahat ng memorya niya kay Lolo Luis. Hindi niya akalain na sa isang iglap ay mawawala ang matanda. Sa puntong yun, naramdaman ni Dakila ang nag-aapoy na galit na bumalot sa kanyang buong katawan. Ang kanyang mga mata ay lumiwanag at ang kanyang katawan ay nagmistulang isang sinag ng liwanag. Ang lupa sa paligid niya ay nagsimulang umuga at ang mga aswang ay umatras nang dahil sa takot sa kanya. Isang malakas na sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan. Sige, Dakila! Ganyan nga! Ilabas mo ang lahat ng lakas mo! Ito na ang pinakahihintay ko! Hindi na kontrolado ni Dakila ang kanyang sarili. Ang kanyang sigaw ay parang kulog na umaalingaw-ngaw sa paligid. Maya-maya pa, biglang kumislap ang itim na kristal sa leeg ni Apo Adlaw. Isang malakas na puwersa ang humigop sa lahat ng liwanag mula kay Dakila. Ang kanyang enerhiya at lakas ay unti-unting nawala habang nakikita niyang napupunta yon sa kristal na suot ni Apo Adlaw. Bumagsak si Dakila sa lupa, nangihina at halos hindi na makagalaw. Lumapit si Apo Adlaw sa kanya habang hawak ang itak. Salamat, Dakila! Sa wakas, ang kapangyarihan ng anak ni Gugurang ay nasa akin na! Paalam, Dakila, at salamat sa lahat ng sakripisyo mo! Isang malakas na saksak ang bumaon sa dibdib ni Dakila. Unti-unting nagdilim ang kanyang paningin at ang huling narinig niya ay ang nakakatakot na tawa ni Apo Adlaw. Sa muling pagbabalik ng kamalayan ni Dakila ay nasa isang kakaibang lugar siya. Pakiramdam niya ay nasa paraiso siya. Maliwanag ang paligid at payapa. Nasa isang malawak siyang damuhan na may ilang puno sa paligid.
Sa harapan niya ay unti-unting lumitaw si Gugurang, ang kanyang ama. Ang presensya nito ay puno ng kapangyarihan, ngunit nagbibigay rin ng init at pagmamahal. Dakila anak, huwag kang matakot. Narito ka sa piling ko. Si Dakila ay napaluhod at maluhaluwang yumuko sa harapan ni Gugurang. Ama, patawad. Hindi ko naprotektahan ang mga tao sa San Pascual. Tinalo ako ni Apo Adlaw. Nawala po ang aking kapangyarihan. Nabigo kita. Hindi mo kailangan humingi ng tawad, anak. Ginawa mo ang lahat na makakaya mo. At ang iyong tapang ay walang kapantay. Ngunit nais kong malaman mo, Dakila, na ang nakuha ni Apo Adlaw ay maliit na bahagi lamang ng walang hanggang lakas na nasa loob mo. Ang tunay na rurok ng iyong kapangyarihan ay nananatili sa iyong puso at pagkatao. Habang nagsasalita si Gugurang, unti-unting lumapit ang isang babae mula sa kung saan. Ang anyo nito ay parang anghel. Mahaba ang buhok, may maamong muka, at ang kanyang mata ay puno ng pagmamahal. Ngunit bago ka magpasya kung ano ang nais mong gawin, anak, nais kong ipakilala sa iyo ang isang mahalagang tao sa buhay mo. Siya ang matagal mo nang gustong makita. Ang iyong ina, si Celeste. Hindi makapaniwala si Dakila. Tumayo siya ng dahan-dahan at tiningnan ang babae na ngayon ay nasa kanyang harapan. Ina, ikaw ba talaga yan? Ngumiti ang babae at tumulo ang luha nito. Ibinuka nito ang mga braso para yakapin si Dakila. Nang tumango ang babae, ay mas lalong lumakas ang pag-iyak ni Dakila. Agad niya tong niyakap ng mahigpit at doon ay naramdaman niya ang matagal niya nang nais maramdaman, ang pagmamahal ng isang ina. Tahimik na pinanood ni Gugurang sina Dakila at Celeste. Nakangiti ito sa kanila. Dakila anak, kung nais mo, maaari kang manatili rito kasama ang iyong ina. Narito ang kapayapaan na hinahanap mo. Wala ritong sakit o digmaan. Maaari ka na magpahinga sa lugar na ito. Nag-isip si Dakila, ngunit sa kabila ng kasiyahan na kasama ang kanyang ina at ang katahimikan ng lugar, ay may bigat pa rin sa kanyang puso. Naalala niya ang mga tao sa San Pascual, ang kanilang takot, ang kanilang pag-asa sa kanya. Kumalas si Dakila sa pagkakayakap sa kanyang ina at matapang na tumingin kay Gugurang. Ama, hindi ko kayang pabayaan ang mga tao sa San Pascual. Hindi ko sila kayang iwanan habang naroon pa si Apo Adlaw. Pinangako kong poprotektahan ko sila at hindi ko hahayaang magtagumpay si Apo Adlaw. Isa akong tagapagmana ng inyong lakas. Hindi kita bibiguin, Ama. At kayo rin po, Ina. Ngumiti si Gugurang. Bakas sa mukha nito ang pagmamalaki. Napakabuti ng iyong puso, anak. Ang iyong tapang at pagmamahal sa mga tao ang tunay mong lakas. Kung yun ang iyong pasya, ibabalik kita sa mundo ng mga tao. Ngunit tandaan mo, Dakila, ang rurok ng iyong kapangyarihan ay nasa loob mo. Hindi mo kailangan magalit o makaramdam ng matinding emosyon upang mailabas mo ito. Tandaan mo lang kung bakit ka nakikipaglaban sa kadiliman. Inilahad ni Gugurang ang kamay nito at mula roon ay isang mainit at makinang na liwanag ang pumasok sa katawan ni Dakila. Ang kanyang katawan ay lumiwanag. Niyakap ni Dakila ang kanyang ina at ama sa huling pagkakataon bago siya tuluyang nilamon ng liwanag. Sa isang kisap mata, naglaho si Dakila mula sa lugar na yon. Hindi lang lakas at kapangyarihan ang dala niya, kundi maging ang pag-ibig at lakas mula sa kanyang ama't ina. Pakiramdam ni Dakila ay isang napakalakas na puwersa ang humigop sa kanya. Hindi nagtagal ay naramdaman niya ang pagbabalik ng espiritu niya sa katawang lupa niya. Hindi pa niya ibinukas ang kanyang mga mata at narinig niya ang pagsasalita ni Apo Adlaw.
Ito ba ang tinatawag na anak ng Bathala? Isang walang kwentang mortal na napakadaling malinlang. Walang sino man ang makakatalo sa akin. Marahang iminulat ni Dakila ang kanyang mga mata. Nakita niya si Apo Adlaw na nakatalikod sa kanya. Ang mga sugat niya ay naghilom at ang kanyang buong katawan ay mabilis na nakabawi sa lakas na nawala sa kanya. Bumangon siya at mariin niyang ikinuyog ang kanyang kamao. Nagkakamali ka kung inaakala mo ako mapapatay mo ako ng ganong kadali lang, Apo Adlaw. Gulat na napatingin si Apo Adlaw kay Dakila. Ano? Paanong muli ka nabuhay? Pinatay na kita. Nakuha ko na ang lahat ng lakas mo. Itinaas ni Dakila ang kanyang mga kamay at isang malakas na sigaw ang pinakawalan niya. Isang napakalakas na enerhiya ang sumabog mula sa katawan ni Dakila. Ang liwanag ay tila malaking alon na tumama sa lahat ng aswang na nakapaligid. Isa-isang natumba ang mga yon. Tinupok ng liwanag ni Dakila ang mga alagad ng aswang na si Apo Adlaw. Kahit isa ay walang nakaligtas sa mga yon. Sa isang iglap, tanging si Apo Adlaw na lamang ang natirang nakatayo sa mga aswang. Hindi ito makapaniwala sa lakas na ipinakita ni Dakila. Napaatras si Apo Adlaw habang bakas ang takot sa mukha nito. Imposible! Nakuha ko na lahat ng kapangyarihan mo. Paano naging mas malakas ka pa? Pero kung inaakala mo na matatalo mo ko, nagkakamali ka. Mabilis na sumugod si Apo Adlaw kay Dakila. Sa isang kumpas ng kamay ni Dakila ay lumitaw sa kamay niya ang isang itak na binabalot ng malaasul na liwanag. Ang lupa ay yumanig habang nagpatuloy ang kanilang sagupaan. Si Apo Adlaw ay mabilis ang pag-atake at may kasamang nakamamatay na itim na enerhiya. Ngunit mas mabilis at mas malakas si Dakila. Ang kanyang liwanag ay nilamon ang kapangyarihan na meron si Apo Adlaw. Tinarget ni Dakila ang suot na kristal ni Apo Adlaw. Lumusot ang itak niya sa kamay ni Apo Adlaw at dumiretso ang dulo nun sa kristal na nakasabit sa leeg nito. Ang kristal ay nabasag at isang malakas na sigaw ang binitiwan ni Apo Adlaw. Hindi! Hindi mo ako matatalo! Ako ang hari ng kadiliman! Mataas na tumalon si Dakila at mabilis siyang bumulusok pababa kay Apo Adlaw. Direktang bumaon sa ulo ni Apo Adlaw ang itak na hawak ni Dakila. Nakakabingi na sumigaw si Apo Adlaw bago nagliyab ang buong katawan nito hanggang sa naging abo. Bumagsak sa lupa ang durog na itim na kristal at natabunan yun ng abo ni Apo Adlaw. Sa isang iglap, bumalik ang katahimikan sa San Pascual. Hindi makapaniwala si Dakila na nagawa niyang magtagumpay sa laban na yon nang siya lang mag-isa. Sa kabila ng kanyang tagumpay, ang kanyang mga mata ay agad na bumaling sa walang buhay na katawan ni Lolo Luis na nakahandusay sa lupa. Mabilis siyang tumakbo patungo kay Lolo Luis. Nanginig ang kanyang mga kamay habang niyuyugyog ang balikat ni Lolo Luis. Lolo! Lolo, pakiusap, gumising ka! Lolo! Gumising ka, Lolo! Hindi gumalaw si Lolo Luis at muling bumagsak ang luha ni Dakila. Yumuko siya. Humagulgul siya habang hawak ang kanyang lolo. Patawad po, Lolo. Hindi kita nailigtas. Biglang gumalaw ang kamay ni Lolo Luis. Naramdaman ni Dakila ang pagkapit ng matanda sa kanyang braso. Nagulat si Dakila at napatingin sa muka ng matanda. Unti-unting dumilat ang mata ni Lolo Luis. Lolo! Lolo! Buhay ka! Salamat sa Diyos! Salamat sa Diyos at buhay ka! Dakila! Nagtagumpay ka, Apo! Lolo, natalo ko po si Apo Adlaw. Wala na po siya. Ligtas na po tayong lahat. Ipinagmamalaki kita, Apo. Patawarin mo ko kung pinipigilan kita noon na gamitin ang kapangyarihan mo.
Hindi dahil sa wala akong tiwala sa iyo, kundi dahil natatakot ako na baka may mangyaring masama sa iyo. Hindi niyo po kailangan humingi ng tawad, Lolo. Ang gusto ko lang po ay mabuhay kayo. Sa pagkakataon na yon ay malakas na sumigaw si Dakila upang humingi ng tulong sa mga tao. Hindi nagtagal, isa-isang naglabasan ang mga tao mula sa kani-kanilang mga bahay. Mabilis na nagtulong-tulong ang mga yon upang buhatin si Lolo Luis at dalhin sa pinakamalapit na ospital. Habang binubuhat ng mga tao si Lolo Luis patungo sa isang tricycle, ay nakangiting tumingin sa langit si Dakila. Alam niya na mula roon ay pinapanood siya ng kanyang ama at ina. Alam niya rin na sobrang masaya ang dalawa dahil sa tagumpay na kanyang natamo ng gabing yun. Matagumpay na nadala si Lolo Luis sa ospital sa kabila ng matinding sugat, tila isang himala na nakaligtas ang matanda at unti-unting bumalik ang lakas nito. Muling nanumbalik ang kapayapaan sa San Pascual at ang mga tao ay nagtipon upang magpasalamat kay Dakila dahil sa kanyang kabayanihan. Sa kabila ng karanasang yon, natutunan nilang magkaisa upang labanan ang anumang banta sa kanilang bayan. Habang patuloy ang mapayapa nilang pamumuhay, nanatiling handa si Dakila sa anumang hamon na muling darating. Ang kapangyarihan na minana niya mula sa kanyang amang bathala ay tuluyan niya ng niyakap. Naging tagapagtanggol si Dakila ng liwanag laban sa kadiliman. Sa kanyang puso, alam ni Dakila na ang laban ay hindi pa tapos. Ngunit handa siyang harapin ang anumang panganib upang protektahan ang mga mahal niya sa buhay at ang kanilang maliit na baryo.